We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Nararanasan ang nasa 5 pisong taas presyo sa kada tray ng itlog sa ilang pamilihan sa Batangas City. Dahilan naman ng taas presyo ang mataas na demand sa itlog ayon sa San Jose LGU sa Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, dumadaing ngayon ang ilang mamimili dahil sa paunti-unting pagtaas ng presyo ng per tray ng itlog na mabibili sa Batangas City Old Market. Kaya ang ilan sa kanila, pabor na raw sa per kilong bentahan ng itlog sa merkado. 10 pirasong itlog lang daw muna ang binili ngayong araw ni Presi. Pang isang linggong konsumo na raw nila itong pamilya. Sa mahal kasi ng itlog ngayon, mas mabuti na raw ang marami para hindi panay ang pagbili sa palengke. Tama na yung 10 dahil nang kami naman may counting ulam kanin. May ulam naman kami ngayong maghapon, pang ano lang yan, pang almusal minsan sa mga bata. Nasa 5 piso kada tray ang itinaas ngayon sa presyo ng itlog na mabibili sa merkado. Kaya naglalaro sa 205 pesos hanggang 250 pesos na ang kada tray na graded o mga natimbang ng itlog depende sa size at timbang nito. Ayon sa Municipal Agriculturist ng San Jose na tinaguri ang Egg Basket of the Philippines, posibleng dahil sa pagtaas sa demand ng itlog ang pagtaas din sa presyo nito. Alam naman natin yung season per month at saka yung holiday season. So, nandyan yung malaking demand ng ating consumer sa itlog. Kasi may mga products tayong talagang kailangan ng itlog. Kasabay ng pagtaas sa presyo ng itlog, naging mainit na usapin ang bentahan nito na gawing per kilo na lang. Pabor daw dito si Presi dahil baka nga raw sa mas mataas na halaga pa niya na bibili ang medium size na itlog na palagi niyang binibili. Mas maganda nga siguro ang timbang dahil doon kayo makakasigurado na tama yung binibili niyo. Per piraso, yun nga, kailangan mo pang mamili. Pag nagmamadali ka, talagang mas mainam nga yung kinikilo. Dito sa poultry farm na ito sa San Jose, Batangas, tinitimbang na ng mga magtitinor ang kada piraso ng itlog bago ibenta sa merkado. Subukan nating timbangin ang isa. Tumimbang ang itlog ng 64.59 grams na pasok doon sa large size ng kada piraso ng itlog. Mabibili ito ng 7.50 pesos dito sa farm. Kaya ayon sa pamunuan ng farm, mas pabor para sa kanila ang pagbebenta ng per kilo para maiwasan ang pandaraya sa mga consumer. It will be fair sa lahat, consumer na mamimili at doon sa nagbebenta at pati doon sa lahat ng farm owner. Kasi pag pinagbasihan natin itong sinasabing pagkilo, kasi may mga itlog na akala mo malaki, pero ang timbang naman hindi masyadong mabigat. Mas maganda iyon. Kaya panghihikayat ngayon ang ilang poultry farm owners na magkaroon na rin ng sariling timbangan ang mga retailers upang maiwasan ang dayaan sa bentahan ng itlog. Pabor naman dito ang tinderang si Aling Vilma. Okay lang naman. Dahil kasi lahat naman yung ating isda o may timbangang bayan naman tayo Okay lang naman. Kung yun ang talagang ating protocol na para din naman sa tao, sa mga mamimili. Kung saan sila makakamura, kung saan sila makakasave.
Ivy, sa panayam natin kanina sa Municipal Agriculturist ng San Jose, pinag-aaralan pa rin daw nila kung posible ang per kilong bentahan ng itlog upang maiwasan ang dayaang posibleng maranasan ng mga consumer. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng itlog, walang paggalaw sa presyo ng tinapay sa ilang panaderya sa Batangas City. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kung kailan papalapit na ang Pasko, siya namang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa merkado, gaya ng itlog na isa sa mga pangunahing ginagamit sa paggawa ng tinapay. Sa Batangas City New Market, bukod sa pag-sell stock, umaabot na rin daw sa paliwanagan sa kanilang suki ang mga tendera kung bakit mataas ang presyo ng kanilang mga paninda. Wala naman po kami magagawa kasi lahat po naman natin bilihin mataas. Alam nga namang hindi rin kami tutubo. Siyempre papatong kami. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng itlog, wala pa raw paggalaw sa presyo ng mga tinapay ayon sa mga may-ari ng panaderya. Sa bakery na ito, kinakaya pa naman daw ang presyo ng mga raw materials. Kung may pagtaas man sa presyo ng itlog, hindi pa naman daw tumaas ang presyo ng ginagamit nilang harina, kaya walang pagtaas sa panindang tinapay. Kaya pa naman po, may kinikita pa naman po kahit kaunti. Ganon din sa bakery ni Dennis. Bagamat tumaas pati renta sa inuupahang pwesto, hindi rin daw sila agad makapagtaas ng presyo sa tinapay. Pero asahan daw ang bahagyang pagtaas sa presyo ng Pinoy Tasty sa susunod na taon. Pero kahit pa paano, kaya naman Pero siguro next year na kayo magtataas. Baka kasi mabigla sila sa sa presyo. Ayon sa DTI, patuloy daw silang nakamonitor sa mga presyo ng pangunahing bilihin, kabilang na ang Pinoy Tasty, at maglalabas daw sila ng abiso kung sakaling magkakaroon nga ng paggalaw sa presyo nito. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Patay ang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na trailer truck sa San Pascual, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang dalawang magkasunod na motorsiklo habang binabagtas ang kalsada sa bahagi ng Barangay Poblacion sa bayan ng San Pascual sa Batangas. Maya-maya pa makikita ang ikalawang motorsiklo na bigla na lamang sinakop ang kabilang bahagi ng kalsada hanggang sa sumalpok sa kasalubong na trailer truck. Kasi doon sa ating witness na parang may kinukuha or may hahawakan sana na hindi malaman kung anong bagay ma'am doon sa motor. Hindi niya napansin na may truck pala siyang kasalubong. So lumihis siya doon, nasakop niya yung daan na kung saan ay linya po na ng truck. Naisugod pa sa ospital ang 23 anyos na rider na residente ng Manghinabawan, Batangas, ngunit idineklarang dead on arrival sa paghamutan. Ang driver ng truck pansamantala munang nasa temporary custodial facility ng San Pascual Police Station. Nakatakdang mag-usap ang driver ng truck at kaanak ng nasawing biktima. Naiuwi na rin daw ang mga labi ng biktima. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista. Sa mga ganitong oras sa alauna, pababa na yan ay sa ating mga driver ay focus sa pagdadrive na kung saan ay malalim ng gabi para maiwasan natin ang mga ganong insidente na nangyayari sa daan. Samantala, sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naibalik na ang supply ng kuryente sa 5 barangay na naapektuhan sa pagtumba ng ilang poste sa Lipas City. Samantala, nagkaharap na rin ang pamunuan ng Batelec 2 at abogado ng driver na nakabangga sa poste ng kuryente sa lungsod. May follow-up report si Hazel Alviar. Maayos nang nadadaanan ng mga sasakyan ang bahaging ito ng National Highway sa Barangay Tambo, Lipas City. Naisaayos na kasi ng Batelec 2 ang mga kawad ng kuryente at 4 na posting natumba kahapon matapos itong banggain ng isang kotse. 5 barangay ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa insidente. Ayon sa Batelec 2, pasado alas 6 na ng gabi kagabi nang maibalik nila ang supply ng kuryente. Pero may mga naiwan tayo ng mga commercial establishment na may mga sariling private distribution transformer po. Pero nandito na po sila kanina umaga, nakikipag-usap na po sa amin pong captive market. Nagkaharap na rin daw ngayong araw ang abogado, magulang ng driver ng kotse at ang liaison officer ng Batelec 2 hinggil sa mga danyos sa kailangang panagutan ng driver. Ongoing pa rin din po yung negotiations po doon.
dahil kailangan po ma-adjust muna po kung magkano po yung naging damage po. Nauna na ring sinabi kahapon ng driver ng truck na nadamay sa pagbagsak ng isang poste na magkakaroon sila ng pag-uusap ngayong araw pero wala na raw silang balak magsampa ng reklamo laban sa driver ng kotse. Sinisika pa rin ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng kotse para sa kanyang pahayag. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, November 29, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at mga bayan ng Cuenca at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng paglalagay ng transformer at extension ng mga linya, kalinsabay ang paglilipat ng mga metro at poste. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ngayong araw, November 28, ang dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Samantala, sa kabila ng mataas na presyohan ng langis, ang isang jeepney driver sa Batangas City nakukuha pa ring manlibre ng pasahe. Narito ang report ni Hazel Alviar. Matapos ang susunod na linggong rollback sa mga produktong petrolyo, bahagyang taas presyo naman ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. 30 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel habang 65 centavos sa kerosene. Wala namang naitalang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakaapekto raw sa presyo sa langis sa world market ang pagbawas sa produksyon ng mga bansang miyembro ng OPEC o ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, habang tumaas naman ang demand sa mga bansang nag-e-export ng langis. Magkaiba naman yung profile ng bawat produktong petrolyo. May mga bansa na malakas ang konsumo niya sa gasolina, may mga bansa naman na malakas ang konsumo sa diesel. Like ang Pilipinas, ma-diesel tayo. Ang jeepney driver na si Ruel, full tank pa rin ang pinakargang diesel. Anya, sanay na raw siya sa pabago-bagong presyo ng langis. Bago ka makaikot, hindi mo naman sigurado na ikaw ay puno lagi. Ay di, nabawas naman ang krudo. Kailangan mo rin magkrudo. Sa kabila ng hindi matatag na presyo ng langis, hindi natitinag ang jeepney driver na si Conrad sa pagpapasakay ng libre sa mga PWD at senior citizen. Nito ngang nakaraang Sabado lang, linibre niya na lahat ang mga pasahero niya dahil nagdiwang siya ng kanyang kaarawan. Kahit na naglilibre ako, kumikita pa rin. Hindi naman ako nalulugi. Tila panatan na raw ni Conrad ang panlilibre sa mga pasaherong PWD at senior citizen. Baliwala raw kung tumaas man ang presyo ng langis. Sabi ko nga po, titigil lang yan kapag hindi na ako bumibiyahe. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagkaroon ng halos 15 minutong palitan ng putok sa pagitan ng 9th Infantry Battalion ng Philippine Army at hindi mabilang na armadong kalalakihan na umano'y miyembro ng rebeldeng grupo sa bulubunduking bahagi ng Sitio Abuyog, Barangay Macogon sa Labo, Camarines Norte nitong Sabado. Ilang residente umano ang nagparating sa otoridad sa umano'y presensya ng mga armadong grupo, dahilan para rumisponde ang mga ito hanggang sa magpang-abot sa nasabing lugar. Nasamsam ng otoridad ng mga baril, magazine, cellphone at mahalagang dokumento. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa hanay ng kasundaluhan habang inaalam pa kung may casualty sa hanay ng rebeldeng grupo.
Umabot sa 11,962 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Taal. Base yan sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS sa Taal Volcano. Mas mataas ito kumpara noong mga nakaraang araw. Nasa 1,200 meters naman ang taas ng pagsingaw nito na napadpad sa direksyon ng Timog Kanluran. Walang naitalang VOG sa palibot ng bulkan. Samantala, bumaba na rin sa 6 na volcanic tremors ang naitala sa Bulkang Taal na tumagal ng 2 hanggang 7 minuto. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures. Hindi rin pinahihintulutan ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Pinag-iingat din ng otoridad ang publiko sa posibleng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes at maninipis na ashfall. Ipinagdiwang ng mga Katoliko ang kapistahan ng Kristong Hari o Christ the King noong Linggo. Narito ang report ni Denise Abante. Ipinagdiwang ng mga Katoliko nitong Linggo ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari o Christ the King na hudyat ng pagtatapos ng liturgical calendar ng Simbahang Katolika. Sentro ng kapistahan si Jesucristo bilang hukom at hari ng sanlibutan. Alas 5:30 ng umaga ng pangunahan ni Monsignor Ruben D. Maculangan, Vicar General ng Archdiocese of Lipa ang misa sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian sa Lipa City. Magpasakop tayo kay Jesus. Papaghariin niya, papaghariin natin siya sa ating isip. Sundan ang kanyang mga utos. Gawin natin na siya ang ating number 1 sa buhay. Sa St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City, Quezon, napuno ng mga mananampalataya ang misang pinangunahan ni Diocese of Lucena Bishop Mel Ray Uwe. Binigyang diin ng obispo ang pag-ibig ng Diyos at paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Ipinagdiwang din ang kapistahan ng parokya na nakatalaga sa Kristong Hari sa Christ the King Parish Church sa San Pedro City, Laguna. Pinangunahan ng Fiesta Mass ni Father Jason Endaya, OSJ, ang Provincial Superior ng Oblates of St. Joseph sa Pilipinas. Samantala, bukod sa mga misa, nagdaos din ng Eucharistic Procession sa Minor Basilica of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan sa Batangas City noong Linggo ng hapon. Sakay ng sasakyan, inilibot ang Santissimo Sacramento o Katawan ni Cristo sa pangunahing daan sa lungsod. Ang imahe naman ng Christ the King ang iprinosisyon ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa pangunahing kalsada sa Barangay Poblacion, San Juan, Batangas noong Linggo. Samantala, Sabado ng hapon nang magsagawa rin ng motorcade procession sa karangalan ng Kristong Hari sa San Vicente Ferrer Chapel sa Barangay Buhay na Sapa. Hindi naman nagpatinag ang mga deboto sa malakas na buhos ng ulan at masamang panahon. Sa pagtatapos ng kapistahan ng Kristong Hari, sasalubungin naman ng mga Katoliko ang bagong taon sa kalendaryo ng simbahan sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento sa Linggo, December 3. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Excited na si Glyza De Castro sa kanyang pagbabalik sa Encantadia Chronicles Sangre. Samantala sa Black Rider, gigil lang mapatumba ni Golden Scorpion si Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Muling mapapanood si Glyza De Castro bilang Perena sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Glyza ang naging tagapangalaga ng brilyante ng apoy noong Encantadia 2016. Excited daw siya sa kanyang pagbabalik dito. Ayon pa kay Glyza, ramdam daw niya ang pressure sa bagong henerasyon ng mga sangre nang una niyang makita ang mga ito sa story conference. Samantala, mas magiging malapit na ba sa isa't isa sina Pretty at Oka dahil sa mga pinaggagawa ni Hector? At dahil sa ginagawang paghiganti ni Black Rider, mas nagiging gigil pa ang Golden Scorpion na ipatumba ito. Ang lahat ng yan abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Itinaas ng PDRRMO sa red alert status ang buong lalawigan ng Camarines Norte dahil sa naranasang walang humpay na pag-ulan noong Sabado at Linggo. Sa bayan ng Basud, 4 na spillway ang nalubog ng rumaragasang tubig at 5 naman sa bayan ng Labo at Vincents. 6 na barangay sa Mercedes ang nalubog sa baha, habang 5 low-lying barangays naman sa bayan ng Daet. Nalubog din sa baha ang 2 spillway sa bayan ng San Vicente, dahilan para isarado rin ito ng lokal na pamahalaan. Pansamantala namang hindi nadaanan ang kalsada sa Barangay Itok sa bayan ng Kapalonga dahil sa landslide na agad namang nilinis ng mga otoridad. Base sa datos ng otoridad, nasa mahigit 10,000 pamilya ang apektado ng naranasang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay inaalam pa ng mga tanggapan ng LGU ang halaga ng pinsala sa mga taniman na ilang araw ding nalubog sa baha. Mga kapuso, pansamantalang nawala ang epekto ng shear line pero magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil yan sa hanging amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces, Quezon, Marinduque at Palawan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kaya patuloy na mag-monitor ng advisories. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, wala pang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo hanggang sa katapusan ng buwan. Unti-unti nang dumarami ang mga nagpapareserve ng lechong baboy para sa Pasko at Bagong Taon ayon sa ilang nagtitinda. Ang presyo ng lechong baboy hindi na raw inaasahang tataas pa ayon sa ilang tindero. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Anumang pagsubok ang dumaan sa kuna o maging ang pandemya man, ang mga Pinoy pagdating sa Kapaskuhan, gagawa at gagawa yan ng paraan para lechon sa hapagkainan ay matimusan. Sa tindahang ito ni Jepoy sa Balayan, Batangas, unti-unti na raw dumarami ang mga nagpapalista para sa reservation ng lechon sa Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Jepoy, nagpapareserve na ang ilan para masigurado na may maihahain sa mesa. Mas marami po ngayon. Tingin ko po mas marami po kasi noong nakaraang taon po. Mas nakilala na po yung aking tindahan po eh. Mas marami na po na order. Saka po ibang bayan po nakaka-order na rin. Ayon kay Jepoy, bago pa lang sumapit ang buwan ng Setyembre, may mangilan-ngilan ang nagpapareserve ng lechon sa kanila. Hindi na rin daw siya magtataas ng presyo ng lechon sa Desyembre. Mas maganda po ang mas maaga pong umorder para po ma-prepare ko po lahat ng sa order po. Sa Batangas City naman, isinulat na sa papel at nakapaskil sa pader ang mga pa-order na lechon ni Aling Cora sa darating na Pasko at Bagong Taon. Paraan daw niya ito para hindi makalimutan ang mga reservation at makapaghanda siya kung gaano karaming baboy ang ipakakatay para sa mga order. Para po malaman ko kung ilan po yung kailangan kong ihanda para sa darating na Kapaskuhan. At isa pa po, para ma-prepare ko po mabuti ang mga order sa akin. And then, para hindi ko po siya malimutan. Ako po naman po ay hindi after sa quantity. Mas inilalaban ko po yung quality ng aking lechon para balik-balikan po ako ng aking customer. Bagamat kakaunti pa sa ngayon ang nakalista na reservation ng lechon ni Cora, payo niya sa mga nais bumili ng lechon na magpa-reserve na habang maaga pa upang hindi maubusan ng slot. Samantala, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng live weight na baboy at wala pang inaasahang pagtaas sa presyo nito sa mga susunod na buwan. Wala pa naman. So far, wala pa naman tayo nakikitang tumaas yung presyo. 170 yung presyo dyan sa Batangas eh. Average 170. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, November 29, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at maging sa mga bayan ng San Juan at Lobo, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng annual preventive testing at maintenance na nagsaulay substation, implementation of one-pole policy at row clearing ng mga linya.
Pasok na ang Mapua Cardinals sa finals ng NCAA Men's Basketball matapos talunin ang Benil Blazers sa score na 78-67. Narito ang report. Sa pagsisimula ng semifinals para sa NCAA Season 99 Men's Basketball, nagwagi at nasa top spot na ang Mapua Cardinals matapos ang dikit na bakbakan kontra Benil Blazers kanina. Nagtapos ang laro sa score na 78-67. Simula pa lang ng laro, nagpakitang gilas na agad ang Benil Blazers at nakuha ang kalamangan sa kalaban. Hindi naman ito nagtagal at nahabol rin agad ng Mapua Cardinals ang puntos. Pero muling umangat at napasakamay muli ng Blazers ang kalamangan sa pagtatapos ng first half. Mas naging mainit ang bitaw ng mga bola ng parehong koponan at mas hinigpitan pa ang kanilang depensa sa mga sumunod na quarter. Nagkaroon naman ng pagkakataon na makalamang ang Cardinals sa kalagitnaan ng fourth quarter at hindi na hinayaang pang makabawi at maagaw ng Benil ang pagkapanalo. Tutukan naman ang susunod na laban sa December 1 live sa GTV. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mas nagningning ang ganda ng San Guillermo Parish Church sa Talisay, Batangas dahil sa mga pailaw. Dinagsa naman ng mga residente ang snow show sa harap ng munisipyo ng bayan. Samantala, ang paligid ng Kapitolyo ng Batangas nagningning din dahil sa mga nakapalibot na LED lights. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Nagningning ang ganda ng San Guillermo Parish sa Talisay, Batangas matapos itong palibutan ng mga LED lights. Ramdam na ramdam ang simoy ng Pasko sa lugar dahil bukod sa Christmas tree na kasabay sa pinailawan, iba't ibang dekorasyong pampasko ang namumutiktik sa paligid, hindi lang ng simbahan kundi maging sa munisipyo. Ramdam ang grand entrance at picture perfect din sa mga mahilig umaura sa mga naglalakihang tala at korteng pusong dinisenyo sa bungad ng simbahan. At para mas ramdam ang White Christmas, nagkaroon rin ng snow show sa harap mismo ng munisipyo na dinumog ng mga talisenyo. Makulay at kumukuti-kutitap na liwanag naman ang hatid ng mga naggagandang pailaw sa palibot ng Kapitolyo ng Batangas. Hindi rin mawawala syempre ang giant Christmas tree na tinatayang nasa 40 talampakan ang taas. Habang ang mga puno naman nagsisilbing buhay na Christmas tree na nagniningning pagsapit ng dilim dahil maging ang mga ito ay sinabitan rin ng mga makukulay na LED lights. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, partner, naranasan natin itong mga nakaraang araw, lalo na nung weekend, no? Yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil nga sa epekto ng shear line. Ang magandang balita naman, ayon sa Pag-asa, humina na po itong shear line pero asahan pa rin mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms at amihan. Nako partner, mga kapuso, nitong ang nakaraang linggo, di ba, very unpredictable ng weather, init, ulan, lalo na po dito sa Batangas. Kaya mga kapuso, magpalakas ng resistensya o uminom ng vitamins dahil malapit na po ang Pasko at bawal magkasakit. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 27 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.